Maligayang pagbabalik sa Kai Recaps. Ngayon ay ikukwento ko ang isang South Korean action drama series na pinamagatang Bloodhounds. Noong December 2020 ay nagsisimula pa lamang sa karera ng boxing ang binatang si Kim Jun-woo. Nagsimula na noon ang COVID-19 pandemic kaya't habang pauwi ay hindi pinapasakay ng boss ang lasing na lalaking walang face mask. Inawat ito ni Jun-woo dahilan upang suntukin siya ng lalaki, ngunit hindi man lang ito tumama. Nang umalis na ang lalaki ay natuwa sa kanya ang mga pasahero at nagpatuloy na upang umuwi. Pagbukas niya ng pinto ay naririnig niya ang kanyang inang si Soyeon na humihingi ng pasensya sa pinagkakautangan nito dahil hindi sila makakapagbayad. Samantala, dahil sa pandemic ay maraming proyekto ang hindi natapos dahilan upang mawalan ng trabaho ang mga tao. Isang hindi matatapos na hotel ang pinag-usapan ni na Mr. Hong upang maghanap ng paraan upang tapusin ang proyekto. Mga ganitong sitwasyon ang inaabangan ng loan shark na si Kim Myung-hil kaya't nakipagkilala ito kina Mr. Hong. Nag-alok ng 100 bilyon si Myung-hil sa kondisyon na bibigyan siya ng pwesto para sa kasino at maliit na bar sa hotel. Habang pauwi ay masayang binalita ni Myung-hil na napapayag niya si na Hong kaya't kailangan nila ng magagandang babae para sa kasino at bar. Pinunasan ni Myung-hil ang kanyang mukha at makikita ang mahabang peklat nito. Sa kabilang dako ay nagaganap ang isang boxing tournament subalit walang nanonood dahil sa COVID pandemic. Makikita rito ang pangmalakasang boxer na si Hong Woo-jin na may kakayahang pabagsakin ang mga nakakaharap nito. Naroroon din si Jeon-woo at nagawa nitong paluhurin ang kalaban dahil sa bigat ng suntok. Ngayon ay si Jeon-woo at Woo-jin ang maghaharap sa finals, habang agad namang kinumusta ni Jeon-woo ang kanyang kalaban. Sa simula ng laban ay sinubukang pikunin ni Woo-jin si Jeon-woo subalit kalmado lamang itong nag-aabang ng pagkakataon. Sumugod si Woo-jin at doon ay naramdaman niyang malakas nga si Jeon-woo. Muli ay sunod-sunod na suntok ang pinakawalan ni Woo-jin, ngunit muli ay malakas na suntok mula kay Jeon-woo ang nagpabagsak sa kanya. Hindi pa rin sumuko si Woo-jin at upang patunayang malakas pa ay hinamon niya si Jeon-woo na patamaan siya. Hinamon niya si Jeon-woo na suntukin siya sa tagiliran subalit mabilis ang ikinilos ni Jeon-woo dahilan upang tuluyan ng matapos ang laban. Dahil sa hindi sila nanalo ay maliit na halaga lamang ang binigay ng coach kay Woo-jin. Lumabas si Woo-jin na namimilipit pa rin sa sakit habang nakaabang si Jeon-woo upang yayaing kumain si Woo-jin. Habang kumakain ay naikwento ni Jeon-woo na dati siyang nagtrabaho sa junk shop kaya't malakas ang kanyang katawan. Si Woo-jin naman ay anak ng dating sikat na boxer, ngunit hindi proud sa kanya dahil hindi niya napantayan ang naabot nito. Pareho pala silang galing sa Marine Corps subalit napasaludo na lamang si Woo-jin dahil senior pala niya si Jeon-woo. Inabot ng gabi bago umuwi ang dalawa at nakita nila ang isang card tungkol sa mga madaling pagkakautangan dahil sa COVID pandemic. Nagtrabaho dati si Woo-jin sa loan shark kaya't alam nitong malaking oportunidad sa mga ito ang pandemic. Kinuha ni Woo-jin ang number ni Jeon-woo at nangako itong manlilibre sa mahal na kainan. Dumaan muna sa shop ng kanyang ina si Jeon-woo at masaya nitong niyakap ang kanyang ina. Habang pauwi ang mag-ina ay nakita niyang tumigil sa harap ng kanilang shop ang isang kotse. Ito ay si na Myung-hil na naghahanap pala ng mga negosyong kanilang mabibiktima. Sumunod na araw ay tumungo ang mga tauhan ni Myung-hil sa lugar na yun at kinumbinsi ang may maliliit na negosyo sa kanilang pautang na may maliit na porsyento. Kasama ang ina ni Jeon-woo sa mga nakausap ng mga ito at napilitan ring pumirma sa kontrata dahil na rin sa kakulangan ng pera. Habang pauwi si Jeon-woo ay nakita niya ang hinahabol na isang lalaki. Agad niya itong sinundan sa pag-aakalang nasa panganib ang lalaki. Nakita nga niyang nakahandusay na ang lalaki at tumatakas ang may kagagawan nito. Hinabol niya ang salarin subalit kinuryente siya ng taong iyon at tinatanong kung sino ang nag-utos sa kanya. Pinaliwanag niyang nais lamang niyang tumulong at wala talaga siyang alam kaya't umalis na ang taong iyon. Samantala isang babae ang tumungo kay Mr. Choi at nagpapasalamat ito dahil nagtagumpay ang operasyon ng kanyang anak gamit ang pera ni Mr. Choi. Nakapag-ipon na ng pambayad ang babae kaya't binabalik nito ang pera ni Mr. Choi. Subalit iginiit ng matanda na unahing bayaran ang iba pang pinagkakautangan ng babae kaya't naiyak na lamang ito. Makikita sa notebook ni Mr. Choi ang napakaraming nagkakautang sa kanya. Dumating ang babaeng kumuryente kay Jeon-woo na si Chaeyeon-ju at binigay nito ang relo ng lalaking ayaw magbayad kay Mr. Choi. Mahal ang relong iyon kumpara sa utang ng lalaki, kaya't nalaman ni Yeon-ju na walang interes nagpapautang ang kanyang lolo. Iniwasang sagutin ni Mr. Choi ang usapang ito, at iginiit na lamang na binabayaran niya ng tama si Yeon-ju. Binanggit ni Yeon-ju ang ginagawa ng nagngangalang Yang Jae-myung na kumukuha ng mga ID ng mga palaboy at nangungutang gamit ang pangalan ng mga ito.
Tinawagan ni Mr. Choi si Dongwoo upang maghanap ng bodyguard dahil nag-aalala ito sa ginagawa ni Yeonju. Samantala nagsasaya naman ang grupo ni Nam Yong-hil dahil nagawa nilang papirmahin ang mga maliliit na negosyante at kailangan na lamang nilang sapilitang singilin ang mga ito. Nagpakitang gilas pa ang tauhan ni Myung-hil na si Kang In-bayom at hinati nito ang pakwan gamit ang kamay lamang. Tumawag ang mayor kay Mr. Park kaya't pinalabas ni Myung-hil ang lahat ng hindi nakakaalam ng kanilang negosyo. Lalong ikinatuwa ng grupo dahil susuportahan ng mayor ang kanilang bubuksang kasino at bar. Bilang pasasalamat ay binigyan ng regalo ni Myung-hil si Mr. Park. Ito ay mga anyong pagong na purong ginto. Kung makikipag-partner si Mr. Park kay Myung-hil ay siniguro nitong makakaakyat ito sa mataas na posisyon sa politika. Subalit lahat ng kanilang usapan ay nakarecord pala sa ikinabit na CCTV roon. Nang makauwi si Mr. Park ay iniutos ni Myung-hil na simulan na ang paniningil ng kanilang mga pautang. Kasama ang ilan pang mga tauhan ay tinungo ng mga ito ang shop ng ina ni Jeonwoo. Pumasok si Junmin upang kausapin si Soyeon para ipaliwanag na kapalit ng mababang interes ay may extension fee silang sinisingil. Nagbabala si Soyeon na tatawag ng pulis kaya't lumabas ng shop si Junmin. Agad na tinawagan ni Soyeon si Jeonwoo kaya't nagmadali itong pumunta ng shop. Pumasok na ang mga lalaki at sinira ng mga ito ang lahat ng mga gamit sa negosyo. Pinigilang lumapit si Jeonwoo ng isang lalaki at nakita niyang sinasaktan ang kanyang ina. Agad niyang pinatumba ang lalaki, subalit marami pang kasamahan ang nakaabang sa kanya. Lumaban si Jeonwoo sa abot ng kanyang makakaya, ngunit mahihirapan siya dahil marami ang kalaban. Napabagsak niya ang mga nakabantay sa labas kaya't ganun na lamang ang pagkatakot ni Junmin. Agad niyang nilapitan ang kanyang ina at nilapitan si Junmin upang alamin kung sino ang boss nito. Pumasok ng shop si Nam Yong-hil, kaya't muling niyakap ni Jeonwoo ang kanyang ina. Pinaliwanag ni Myung-hil na kailangang magbayad ni Soyeon sa halagang nasa pinirmahan nito. Hindi pumayag si Jeonwoo kaya't inutusan nito si In-bayom na bugbugin ang bata. Sumugod si Jeonwoo subalit hindi ininda ni In-bayom ang kanyang mga suntok. Muli siyang umatake subalit nahuli ni In-bayom ang kanyang kamay. Napakalakas nito at hindi niya kinaya ang mga headbutt na binigay sa kanya hanggang sa tuluyan siyang bumagsak. Muli pang lumaban si Jeonwoo kaya't nagalit si In-bayom dahilan upang pagsusuntukin siya at tuluyang patulugin. Nang magkamalay ay inalok ni Myung-hil si Jeonwoo na magtrabaho sa kanya, subalit dinuraan niya ang mukha nito. Kinuha ni Myung-hil ang kanyang kutsilyo at sinugatan ang mukha ni Jeonwoo kagaya ng meron siya. Isinugod ni Soyeon ang kanyang anak sa hospital at agad namang nakarecover si Jeonwoo. Napaiyak na lamang si Soyeon nang makitang ligtas na si Jeonwoo at umuwi na ang mag-ina. Binisita ni Woojin ang kanyang kaibigan at sinabing magsumbong sila sa pulis, bagay na hindi nila magagawa dahil sa pagbabanta sa kanilang buhay. Tiningnan ni Woojin ang pinirmahang kontrata at pinaliwanag na hindi nga agad mapapansin sa nakasulat ang tunay na motibo ng nagpautang. Isinama siya ni Woojin sa isang kakilala nitong nagpapautang rin ng pera. Alam ng lalaking iyon na malaking problema ang kanilang napasukan, kaya't nais nitong bayaran ng buo ang utang. Subalit kapalit nito ay nais ng lalaki na magtrabaho ang dalawa sa kanya, upang sapilitang singilin ang mga may utang dito. Ayaw ni Jeonwoo na matulad sa mga taong nambiktima sa kanila, kaya't hindi nila tinanggap ang alok ng lalaki. Nagalit ang lalaki sa kanilang ginawa, ngunit hindi rin ito nakapalag kay Woojin. Sa kabilang dako naman ay sinusundan ni Yeonju ang lalaking si Jae-myung. Pumasok ito sa isang building at nakita ni Yeonju na kausap nito si Junmin. Ibinigay ni Jae-myung ang nakolektang pera mula sa pangungutang gamit ang mga pangalan ng mga pulubi, kaya't kinuha ni Yeonju ang pagkakakilanlan ni Junmin. Nahirapan naman si Dongwoo na maghanap ng bodyguard para kay Yeonju at nakainitan pa nito ang isang aplikante. Kilala ni Woojin si Dongwoo at inalok ang magkaibigan na ito na lamang ang magtrabaho para kay Yeonju. Ibinalita naman ni Yeonju kay Mr. Choi ang ginagawa ni Jae-myung na pananamantala sa mga mahihirap at koneksyon nito sa kumpanya ni Myung-hil. Hindi nagustuhan ni Yeonju ang nais ni Mr. Choi na pagkakaroon ng bodyguard at iniwan nito ang matanda. Tumungo si Woojin at Jeonwoo sa isang restaurant upang makilala ng personal si Mr. Choi. Dati rin palang loan shark si Mr. Choi, subalit ngayon ay nagpapautang siya ng walang interes dahil nagretiro na siya. Hindi rin niya tunay na apo si Yeonju, ngunit ito lamang ang itinuturing niyang kapamilya. Alam ng dalawa na makukuha nila ang trabaho kaya't masaya silang naghapunan sa bahay ni Jeonwoo. Sa oras na iyon ay dumating ang katiwala ni Mr. Choi na si In-mok upang ibigay ang halagang kailangan ni Jeonwoo para mabayaran ang kanilang utang. Pumasok si Jeonwoo upang sabihin na natanggap na sila sa trabaho at may pambayad na rin sila sa utang.
Sa kabilang dako ay isang problema naman ang bumungad kay Myung-hil dahil may bisita silang may koneksyon sa gobyerno. Hindi nangamba si Myung-hil at nagbigay galang sa kanyang mga bisita. Nagpakilala ang isa bilang si Min Gang-yong na nagtatrabaho sa gobyerno at agad na nag-alok ng inumin si Hong. Nang malasing na ay inilabas ni Gang-yong ang kanyang posas at naging seryoso na ang usapan. Binalaan na lamang ni Hong si Myung-hil na sa kanya mapupunta ang kasino at bar sa ipinatayong hotel. Umalis na ang dalawa kaya't inutusan ni Myung-hil si Jang-do na sundan si Hong. Sumunod na araw ay bumalik si Jeon-woo at Woo-jin kay Mr. Choi at labis silang nagpasalamat sa perang binigay ng matanda. Subalit hindi pa tuluyang nakuha ng dalawa ang trabaho dahil nakadepende ang desisyon kay Yeonju. Sa bookstore ni Mr. Choi ay nakita ni Jeon-woo ang larawan ng napakagandang si Yeonju. Aksidenteng nalaglag ni Woo-jin ang isang lalagyan pala ng pera kaya't agad nitong tinawag si Jeon-woo. Sinubukan nilang tingnan ang iba kung saan ay lalo silang nagulat nang mapagtantong puno ng pera ang bookstore. Sa oras na yun ay parating na rin si Yeonju habang tinatantya ng dalawa kung magkano ang perang naroroon. Pagpasok ni Yeonju ay agad nagbigay galang ang dalawa at sinimulan ni Woo-jin ang pagkumbinsi sa babae na kailangan nito ng bodyguard. Subalit ayon kay Yeonju ay hindi niya kailangan ang dalawa at pinapaalis na ang magkaibigan. Ngunit nagmakaawa si Jeon-woo sa babae dahil wala siyang pambayad kay Mr. Choi. Naawa ang babae sa sinapit ni Jeon-woo kaya't sinabi nitong ang kanilang unang gagawin ay hanapin si Jae-myung na nangutang pala kay Mr. Choi at hindi na muling nagpakita. Nahanap ni Yeonju si Jae-myung na nangunguha ng ID ng mga palaboy upang gamitin ang pangalan sa pangungutang. Bumaba ang mga ito sa isang lugar na tinutulugan ng mga palaboy kaya't agad na sumunod si Woo-jin at Jeon-woo. Nilapitan ng tatlo ang isang matanda at nag-alok ng pagkain upang ipakitang nagmamalasakit sila. Tahimik na nagmamasid si Jeon-woo at Woo-jin habang sinusubukang kunin ng tatlo ang ID ng matanda. Binigay ng matanda ang kanyang ID sa pagbabaka sakaling mababago ang kanyang buhay. Naghanap muli ng biktima ang tatlo subalit nakatagpo nila ang dati na nilang nabiktima. Sinubukang bawiin ng matanda ang kanyang ID subalit pinagtulungan itong bugbugin ng tatlo. Nais tumulong ni Jeon-woo, ngunit pinigilan siya ni Woo-jin dahil ang utos ni Yeonju ay manmanan lamang nila ang tatlo. Subalit halos mawalan na ng buhay ang matanda kaya't hindi na nagpapigil si Jeon-woo. Naglabas ng patalim si Jae-myung ngunit sinipa ito ni Woo-jin. Nagmadaling tumakas ang tatlo habang tumawag naman ng ambulansya sina Jeon-woo upang tulungan ang matanda. Tumawag si Yeonju at nagalit ito nang malamang nakatakas si Jae-myung kaya't di malaman ng dalawa ang gagawin. Kinausap ni Woo-jin si Yeonju upang humingi ng tawad, kaya't pinapunta sila ng babae sa aklatan ni Mr. Choi. Pagdating roon ay agad sinabi ni Yeonju na hindi niya kailangan ang dalawa dahil ngayon ay alam na ni Jae-myung na may sumusunod sa kanya. Nakipagtalo si Woo-jin sa babae, kaya't inawat na ito ni Jeon-woo upang kausapin ito ng mahinahon. Pinakita niya ang ginawa sa kanya ni Myung-hil upang ipaliwanag na tama ang kanilang naging desisyon na tulungan ang matanda. Binalik niya ang sombrero ni Yeonju at umalis na ang dalawa. Pauwi na sila nang mag-message si Yeonju na humihingi ng tawad at pinababalik ang dalawa kinabukasan. Agad namang nagsumbong si Jae-myung kay Jeonmin tungkol sa nangyari, bagay na ikinagalit nito. Muli namang pinaliwanag ni Yeonju ang plano kung paano nila huhulihin si Jae-myung. Sa oras na iyon ay dalawang lalaki ang makikita sa CCTV kaya't isinara ni Yeonju ang aklatan. Ito ay si Jae-myung kasama si Jeonmin dahil sa lugar na iyon nangutang si Jae-myung ng pera kay Mr. Choi at ito lamang ang maaaring nagpapahanap sa kanya. Napagtanto ni Jeonmin na tila may tinatago sa bookstore na iyon at maaaring naroroon ang pera ni Mr. Choi. Pinaalala ni Yeonju na mag-ingat ang dalawa na hindi masundan dahil malalagay sila sa panganib. Hindi nagtagal ay dumating sina Mr. Choi at nais nito ng paliwanag kung bakit pumunta sina Jae-myung sa lugar na yon. Nais palang hulihin ni Yeonju si Jae-myung upang ibigay sa mga inutangang loan sharks kapalit ang malaking pera. Itinanong ni Mr. Choi kung sino ang gumawa ng sugat sa mukha ni Jeon-woo at nagulat ito nang sabihing may kaparehong peklat sa mukha lamang ang pagkakakilanlan noon. Nang makaalis ang tatlo ay malalamang kilala ni Mr. Choi si Myung-hil at agad nitong pinaimbestigahan kung tama ang kanilang nalaman. Isinama ng dalawa si Yeonju sa paborito nilang kinakainan kung saan ay ikinuwento ni Woo-jin kung paano sila nagkakilala ni Jeon-woo. Ayon naman kay Yeonju ay nagkaroon siya ng cancer noong 8 taong gulang pa lamang at gumaling makalipas ng 2 taon. Subalit namatay ang kanyang ama kaya't napunta siya sa ampunan na pagmamay-ari ni Mr. Choi. Sa kabilang dako naman ay nagmamaneho si Hong
Subalit sa oras na iyon ay naghihintay na lamang si Myung-hil ng pagkakataong gumanti. Pumasok sa isang car wash si Hong subalit ikinulong ng lalaki ang sasakyan sa loob. Dumating ang mga tauhan ni Myung-hil at binugbog ng mga ito si Hong. Nasuka na si Hong dahil sa mga natanggap na sipa at tadyak, ngunit hindi na nakontento ang mga ito. Natawa na lamang si Jang-do at sinampal nito si Hong dahil sa pagmamayabang noon kay Myung-hil. Inutusan ni Jang-do si Hong na hubarin ang lahat nitong suot at dahil ayaw nito ay sinakal ito ni In-beom. Binuhusan ang mukha ng langis, kaya't napilitan si Hong na sundin ang utos sa kanya. Natawa na lamang si Myung-hil habang pinapanood na naghuhubad sa video si Hong. Naalala ni Mr. Choi noong nagdesisyon siyang ipasara ang kanyang kumpanya, at si Myung-hil ay isa sa kanyang tauhan. Nang gabing iyon ay pinasok ni In-beom at isa pang lalaki ang opisina ni Mr. Choi upang nakawin ang pera nito. Naroroon din ang listahan ng mga pautang ni Mr. Choi na nagkakahalaga pa ng malaking pera. Dumating si Mr. Choi, kaya't agad itong inatake ni In-beom. Subalit malakas pa ang pangangatawan noon ni Mr. Choi, at pinahirapan nito si In-beom. Pinapaamin ni Mr. Choi ang kasama ni In-beom subalit dumating si Myung-hil at sinaksak si Mr. Choi. Sa kabila ng kanyang tama ay lumaban si Mr. Choi, subalit muli ay isang saksak ang kanyang natanggap. Kinagat ni Mr. Choi si Myung-hil at ito naman ang sinubukang saksakin, ngunit nasugatan lamang niya ang mukha nito. Dumating si In-beom upang tumulong hanggang sa ihulog nito sa labas si Mr. Choi. Inakala ni Myung-hil na patay na si Mr. Choi, kaya't agad itong gumawa ng paraan upang mawala ang lahat ng ebidensya. Nagmadaling umalis ang dalawa, subalit makikitang wala na si Mr. Choi sa binagsakan nito. Upang tuluyan ng kalimutan ang nakaraan, ay nagdesisyon si Mr. Choi na paiwasan kay Yeonju si Myung-hil at ilipat ang mga pera na nasa bookstore. Sa kabilang dako ay tumungo naman si Myung-hil at In-beom sa isang storage facility kung saan nakatago ang gintong nakuha pa nila mula kay Mr. Choi. Dinala naman ni Jeon-woo at Woo-jin si Yeonju sa paborito nilang restaurant subalit nadatnan nilang umiiyak ang may-ari at magulo ang kapaligiran. Nangutang pala ang matanda sa kaibigang loan shark ni Woo-jin at hindi makapagbayad kaya't sinira ang kanyang negosyo. Nais panagutin ni Jeon-woo ang mga salarin, subalit nagdadalawang isip si Yeonju dahil sa mga sinabi ni Mr. Choi. Kumilos ang tatlo subalit binabantayan rin pala sila ng mga tauhan ni Jeonmin. Hating gabi nang umalis ang mga nagpapanggap na pulubi at agad itong sinundan ni Yeonju. Bumaba ang lalaki sa isang underpass, kaya't patungo rin doon si Jeon-woo at Woo-jin. Sa kasamaang palad ay dumating ang isang grupo ng mga gangster, at walang madadaanan palabas ang dalawa. Nakita ito ni Yeonju, kaya't agad niyang tinawagan si Mr. Choi. Nagulat si Jeonmin nang makita roon si Jeon-woo, kaya't agad nitong kinumpirma kung siya nga ang binugbog nila noon. Nagsimula ang laban kung saan nahirapan pa rin ang mga gangster na patumbahin ang dalawang boxer sa kabila ng kanilang mga armas. Hindi nakapalag si Jeon-woo sa sunod-sunod na atake, buti na lamang at tinulungan siya ni Woo-jin. Sa kasamaang palad ay si Woo-jin ang pinagtulungan ng mga gangster, habang napatumba na rin ni Jeon-woo ang mga sumugod sa kanya. Bumaba na rin si Yeonju at kinuryente ang ilang gangster, at sa pamamagitan ng kanilang teamwork ay tuluyan nilang natalo ang mga gangster. Subalit ipinakidnap pala ni Jeonmin ang ina ni Jeon-woo sa kanyang mga tauhan. Dumating ang tauhan ni Mr. Choi na si Yang Jung at madali nitong napabagsak ang mga kidnapper. Hinabol ni Yang Jung si Jae-myung kaya't napilitan itong iwanan ang ina ni Jeon-woo. Hindi pa rin nakatakas si Jae-myung at sinugatan ni Yang Jung ang paa nito upang tuluyan ng malumpo. Dumiretso si Yang Jung sa underpass ngunit wala na roon sina Jeon-woo kaya't pinatulog na lamang nito ang gangster na nakakita sa kanya. Ligtas na dinala sa bahay ni Mr. Choi ang ina ni Jeon-woo at agad na pinatawag ni Mr. Choi ang tatlo. Nagalit si Mr. Choi dahil muntik nang mapahamak ang tatlo at mula ngayon ay ayaw niyang naglilihim ang mga ito sa kanya. Nais na lamang tapusin ni Mr. Choi ang gulong ito kaya't inutusan si Yang Jung na puntahan ang isa pa niyang tauhan. Labis naman ang pagkadismaya ni Myung-hil dahil lahat ng kanyang tauhan ay kinailangang pumunta sa hospital. Subalit tila may ideya na si Myung-hil kung sino ang nakaharap ng kanyang mga tauhan. Nakipagkita si Yang Jung sa kaibigan nitong si Do-young na isa ring matinik na assassin. Isa rin itong tauhan ni Mr. Choi, at ngayon ay maipaghihiganti na niya ang ginawa ni Myung-hil sa kanyang boss. Kilala rin ni Myung-hil ang mga tauhang ito ni Mr. Choi, at alam niya kung gaano kabrutal trumabaho ang mga ito. Pinapatay na noon ni Myung-hil ang mga ito, subalit nabigo siyang patayin si Do-young at Jang Young na pawang kinakatakutan sa lahat. Nagsimulang mangalap ng impormasyon ng grupo ni Mr. Choi upang alamin kung sino-sino ang mga koneksyon ni Myung-hil. Kinagabihan ay nahanap na ni Yang Jung at Do-young ang bahay ni Myung-hil at Jeonmin. Dahil delikado na ang sitwasyon ay kumilos na si Jeon-woo Woo-jin
at Yunju upang ilipat ang pera ni Mr. Choi na nasa bookstore. Sa kasamaang palad ay nasundan sila ng tauhan ni Myung-hil at nakita ni Yunju mula sa CCTV na naroroon si In Bayom. Isa ring lalaki ang pumalo kay Yunju habang nais palang kalabanin ni In Bayom ng mag-isa si Jeonwoo at Wojin. Sintigas ng bato ang katawan ni In Bayom kaya't maging ang pinagsamang suntok ng dalawang boxer ay hindi nito ininda. Natawa na lamang si In Bayom sa dalawa, ngunit nakaisip na ng magandang taktika si Jeonwoo. Nagawa namang takasan ni Yunju ang bumihag sa kanya, at ginamit ang kanyang pamalo upang harapin ito. Sa kabila ng nakaposas na kamay ay pinahirapan Yunju ang lalaking nais kidnapin siya. Napatulog niya ang lalaki, at ipinosas ito sa isang bakal. Sinubukang patayin ni In Bayom si Wojin, kaya't agad sumaklolo si Jeonwoo. Dito ay ginawang punching bag ni Jeonwoo ang kalaban hanggang sa awatin na ito ni Wojin. Itinali nila si In Bayom at siya namang pagdating ni Yunju. Nakawala na ang lalaking ipinosas ni Yunju at agad itong nagsumbong kay Myung-hil. Inutusan ni Myung-hil ang kanyang mga tauhan, habang nagmamadaling ipunin ng tatlo ang mga pera at ilagay sa sasakyan. Bukod sa pera ay may mga ginto ring nakatago roon, subalit dumating na ang mga tauhan ni Myung-hil. Paalis na ang tatlo nang biglang hinarang sila ng mga kalaban. Nagawa nilang makalabas patungong highway subalit hindi nila kayang tumakbo ng mabilis dahil sa bigat ng kanilang karga. Binabangga ni Jang-du ang sasakyan ni na Yunju buti na lamang at nasiraan ito ng banggain ni Yunju. Sinusubukang harangan ni Yunju ang sasakyan ng kalaban upang hindi abutan si Jeonwoo kaya't binabangga ng kalaban ang sasakyan. Gumawa ng paraan si Yunju upang mapunta sa likod ng kalaban at doon nagawa niyang pataubin ang sasakyan. Tumigil si Jeonwoo dahil hindi makaalis ang kanyang mga kasama dahil namatay na ang makina ng sasakyan. Nagmadaling kinuha ng dalawa ang bag na naglalaman ng ginto kaya't inilabas na ni Jeonwoo ang ilang box ng pera. Papalapit na ang mga kalaban kaya't napilitan si Wojin at Yunjo na iwanan ang dalawang bag ng ginto. Nang makasakay ay agad na humarurot papalayo si Jeonwoo. Nagkaroon na rin ng malay si In Bayom, ngunit palihim itong sinundan ni Yang Jung. Dinala ng tatlo ang pera kay Mr. Choi, ngunit mas mahalaga sa matanda na ligtas si Yunju kesa sa nawalang kayamanan. Dahil nakumpirma namang buhay pa si Mr. Choi, ay nais ipahanap ni Myung-hil ang address nito sapagkat alam niyang marami pang pera ang matanda. Inutusan rin ni Myung-hil si Jang-du na sundan si Jeonmin dahil naghihinala ito sa kanyang tauhan. Kinausap naman ni Mr. Choi si Jeonwoo upang personal na magpasalamat sa tapat na paglilingkod kaya't hindi na siya sisingilin pa ng matanda sa kanyang utang. Isinama ni Duyong si Yunju upang kumuha ng motor na magagamit nila habang si Yang Jung ay tinuruan si Wojin at Jeonwoo sa paghawak ng patalim. Madaling natuto si Yunju sa mga itinuturo ni Duyong samantalang kahit sanay sa mano-manong laban si Wojin at Jeonwoo ay kailangan nilang mapaghandaan ang kalabang may hawak na patalim. Sinimulan nila ang pagsubaybay kay Jeonmin at pinayuhan ni Yang Jung si Wojin at Jeonwoo na kailangan nila ang tiwala ng bawat isa upang mapagtagumpayan ang kanilang laban. Pinatay ni Duyong si Jeonmin, ngunit isang kotse ang bumangga sa kanyang motor. Lumabas ang mga sakay ng kotse at pinaghahampas ng mga ito si Duyong. Buti na lamang at dumating si Yunju, kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Duyong na makaligtas sa tiyak na kapahamakan. Sa oras na iyon ay kumilos na rin si Yang Jung. Nagmadali ang tatlo na habulin si Jang-du at pinatulog ito ni Yang Jung upang madali nilang makidnap. Dinala nila sa isang abandonadong lugar si Jang-du, habang patungo na rin si Mr. Choi sa kanila. Sa kabilang dako ay nakita naman ni Myung-hil ang kanilang pagkidnap kay Jang-du at agad nitong iniutos ang paghanap sa pumatay kay Jeonmin. Sinugatan ni Yang Jung ang hita ni Jang-du at nilagyan ito ng tubig alat upang simulan ang pagpapahirap sa lalaki. Hindi kinaya ni Yunju ang kanyang nakikita kaya't nagalit siya kay Mr. Choi. Subalit ayon sa matanda, ay hindi nila maiiwasan ang ganitong sitwasyon. Pinaliwanag ni Mr. Choi kay Jang-du na kamatayan ang naghihintay sa kanya kung patuloy na susunod kay Myung-hil, ngunit may kakayahan ang matanda na sagipin siya mula sa kapahamakan. Alam ni Jang-du na tama ang matanda, kaya't sinabi niyang malakas ang kapit ni Myung-hil sa mga otoridad at binablockmail nila ang kanilang mga kalaban upang madaling mapasunod sa kanilang gusto. Kinuha ni Duyong ang cellphone ni Jang-du dahil nagpa siya na si Mr. Choi na palayain ito. Kinausap ni Myung-hil si Mr. Hong at pinarinig nito kay Gang-yong ang pagpapahirap sa kanyang pinsan. Inutusan ni Myung-hil si Gang-yong na hanapin ang naglakas loob na atakihin si Jeonmin. Kapag hindi nahanap ni Gang-yong ang lalaki, ay buhay ni Mr. Hong ang kapalit nito. Nagdoble ingat si Myung-hil dahil sa mga pangyayaring ito habang patuloy na hinahanap ni Gang-yong ang pinapahanap sa kanya.
Nalaman ni Yang Jung na malapit ng manganak ang asawa ni Duyong kaya't nais nitong siya na lamang ang tumapos sa misyon. Ngunit hindi pumayag si Duyong dahil ito lamang ang kanyang paraan upang mabayaran ang utang na loob kay Mr. Choi. Naalala nilang ang panahong namatay ang ama ni Yeonju at pinakita ni Mr. Choi ang kabaitan sa bata. Ang kanilang usapan ay ibabalik na lamang ang puhunan ni Mr. Choi, subalit hindi nila maintindihan kung bakit nagpakamatay ang ama ni Yeonju. Sa pag-imbestiga ni Duyong at Yang Jung ay nalaman nilang may mga taong naniningil sa ama ni Yeonju gamit ang pangalan ni Mr. Choi. Hindi kumukuha ng patubo si Mr. Choi sa mga nangungutang sa kanya para sa mga medical na dahilan. Subalit binabalikan pala ang mga ito ni Myung-hil at sa pamamagitan ng dahas ay milyon-milyon ang nakukuha nito. Bago matapos ang oras na binigay ni Myung-hil kay Gang-yung ay nahanap nito ang lugar kung saan tumigil si Duyong at Yeonju. Agad itong isinumbong kay Myung-hil, kaya't inipon nito ang kanyang mga tauhan. Pinasok nila ang lugar kung saan pinahirapan si Jang-du, kaya't naghinala si Myung-hil na maaaring tinraidor sila ni Jang-du. Nahanap ng mga ito ang larawan ni Duyong at kanyang asawa, kaya't naging madali sa mga itong hanapin ang bahay ng mag-asawa. Bubuksan sana ng asawa ni Duyong ang pintuan, buti na lamang at naagapan ito ni Duyong. Mahinahong inutusan ni Duyong ang kanyang asawa na tumawag ng pulis at isinara ang pintuan ng kanilang kwarto. Sa pilitang winasak ng mga gangster ang bintana, kaya't naghanda si Duyong na lumaban. Gamit ang mga kutsilyo ay napatay niya ang unang sumugod, ngunit di niya napigilang makalapit ang mga ito. Sa huli ay hindi na kinaya ng katawan ni Duyong ang mga natanggap na hampas ng bakal at tuluyan na siyang bumagsak. Dumating si Myung-hil at nais nitong malaman kung nasaan si Yang Jung kung hindi ay mamamatay ang kanyang mag-ina. Sumunod na araw ay inutusan ni Mr. Choi si Jeon-woo na dalhin ang kanyang ina sa isa nitong orphanage upang hindi madamay sa kanilang gagawin. Samantala tumungo naman si Yang Jung sa kanyang restaurant, subalit naka-disable ang security system ng pinto. Nang makabihis ay tumuloy siya sa kusina kung saan ay naghihintay na pala sa kanya si Myung-hil. Sa kabila pala ng pangako ni Myung-hil kay Duyong na hindi madadamay ang asawa nito, ay pinatay pa rin ni Myung-hil ang babae nang malaman kung nasaan si Yang Jung. Nagsimula ang laban, ngunit may patalim ang sapatos ni Myung-hil, kaya't agad na naunahan si Yang Jung. Sa muling sagupaan ay nasaksak na sana si Myung-hil, subalit dahil sa vest nito ay walang epekto ang kutsilyo ni Yang Jung. Ilang saksak ang tinamo ni Yang Jung kaya't napilitan itong kunin ang nakatagong espada. Nasaksak niya si Myung-hil at nahirapan ito dahil sa haba ng armas. Nagawa pa ring makawala ni Myung-hil at tuluyan ng nahirapang lumaban ni Yang Jung. Gamit ang espada ay tinapos na ni Myung-hil ang buhay ni Yang Jung. Sumunod na tinungo ng mga ito ay ang bahay ni Mr. Choi, at walang kaalam-alam sina Woo-jin sa paparating na panganib. Nakita ni Mr. Choi na nasa labas ng bahay, ang mga kalaban, at sinusubukan na ng mga itong pumasok. Nagmadaling bumaba si Mr. Choi sa basement, habang pinipigilan naman ni Woo-jin ang kalaban. Agad kinuha ni Mr. Choi ang kanyang baril at pinaputukan ang papalapit na mga gangster. Sa itaas naman ay bugbog sarado na si Woo-jin, hanggang sa saksakin na ito ng kalaban. Nagawang lapitan ni In-beom si Mr. Choi, at pinahirapan nito ang matanda. Dumating si Myung-hil at nakita nito ang limpak-limpak na pera ni Mr. Choi. Pinatay nito ang matanda at ngayon ay tuluyan niyang nakuha ang lahat ng kayamanan ni Mr. Choi. Paparating pa lamang noon si Jeon-woo at Yeonju, ngunit natanaw nila ang usok mula sa bahay. Sa kabila ng nag-aapoy na kapaligiran ay agad pumasok si Yeonju at Jeon-woo upang hanapin si Mr. Choi at Woo-jin. Nailabas ni Jeon-woo ang nag-aagaw buhay na si Woo-jin, habang hindi na naabutang buhay ni Yeonju ang matanda. Naisugod naman si Woo-jin sa hospital, ngunit kailangan nitong salinan ng dugo dahil delikado ang lagay nito. Pareho sila ng blood type ni Jeon-woo, kaya't naipagpatuloy ng mga doktor ang pagsalba sa buhay ni Woo-jin. Pinanghinaan ng loob si Yeonju dahil sa mga pangyayari ito at umalis na lamang sa hospital. Tinawagan ito ni Jeon-woo, ngunit hindi na sinagot ng babae ang telepono. Laking pasasalamat ni Jeon-woo nang sabihin ng doktor na maayos na ang kalagayan ni Woo-jin at mabubuhay pa ito. Makaraan ng ilang buwan ay makikitang magkasama muli si Jeon-woo at Woo-jin na nakatira sa bahay ng kaibigan ni Mr. Choi na si In-mok. Nagpadala naman ng sulat si Yeonju at sinabi ng babae na nasa ibang bansa ito upang kalimutan ang mapait na sinapit ng kanyang lolo. Dahil desidido ang dalawa, ay ibinigay ni In-mok ang natitirang pera mula kay Mr. Choi upang magamit ng mga ito sa kanilang paghihiganti. Nakituloy ang dalawa sa apo ni In-mok na si Damin at isa itong Archer. Pinuntahan nila ang mga maliliit na gang na naapektuhan ng negosyo ni Myung-hil upang makakuha ng kakampi. Sa kasamaang palad ay natatakot ang mga itong kalabanin si Myung-hil, kaya't
sunod nilang pinuntahan ay si Mr. Mon. Nabiktima rin si Mr. Mon sa pautang ni Myung-hil kaya't ngayon ay bugbog sarado ito. Hindi makapaniwala si Mon nang malamang pinatay ni Myung-hil si Mr. Choi, kaya't napaiyak na lamang ito. Sunod ay hinanap ng dalawa si Jae Myung, at nalaman nilang buhay pa si Junmin na kasalukuyang namamahala sa malaking parte ng negosyo ni Myung-hil. Sa kabilang dako ay pinatawag ni Myung-hil si Mr. Hong at binugbog ito dahil hindi pa napipirmahan ang dokumentong nais nito. Nagbanta si Myung-hil na papatayin si Mr. Hong kapag hindi pa napirmahan ang dokumentong magbibigay sa kanya ng permit para magtayo ng kasino. Kinontak ni Jeon-woo si Mr. Hong at ganyong upang sabihing handa silang tumulong upang patayin si Myung-hil. Nagkita-kita nga ang apat sa isang bar at pinakita ni Woo-jin ang kanyang mga tama noong nasaksak ng tauhan ni Myung-hil. Naparami ang kanilang inom hanggang sa umiyak na si Mr. Hong habang ikinuwento kay Jeon-woo na may video si Myung-hil na siya'y hubot-hubad kaya't kailangan niya itong sundin, kung hindi ay ipapakalat ito. Sumunod na araw kasama ang mga kaibigang pulis ni Gang-yung, ay pinag-usapan nila ang plano kung paano huhulihin si Myung-hil. Kailangan nilang ma-hack ang cellphone ni Myung-hil upang mabura ang video ni Mr. Hong at makukuha nila ang mga ebidensyang magdidiin kay Myung-hil. Sinimulan nilang ikabit ang mga kailangan upang ma-hack ang cellphone ni Myung-hil sa lugar na iimbitahan nila ito. Pinatawag nila ni Mr. Hong si Myung-hil para sa isang meeting tungkol sa kasino at nakaantabay na ang kanilang plano. Gamit ang QR code na iniskan ni Myung-hil ay napasok nila ang mga files ng cellphone nito. Sa kasamang palad ay wala silang nakitang files doon sa kadahilanang nasa pangalawang cellphone ni Myung-hil ang kanilang hinahanap. Kinakabahan si Mr. Hong sa kanilang ginagawa, kaya't inutusan ito ni Woo-jin na bago papirmahin si Myung-hil ay kailangan muna nitong tanggalin ang video. Ito nga ang ginawa ni Mr. Hong ngunit hindi pumayag si Myung-hil. Binalaan ni Mr. Hong si Myung-hil na malakas ang koneksyon ng kanyang pamilya at may kakayahan siyang paimbestigahan ang negosyo ni Myung-hil kung hindi nito tatanggalin ang video. Binigay ni Myung-hil ang kanyang cellphone, kaya't gamit ang Wi-Fi ay ikinonek ito ni Mr. Hong sa kanilang peking Wi-Fi. Napasok nila ang files ni Myung-hil at meron pala itong safe app na konektado sa kanyang vault na maaring sunugin ang mga pera kaya't ginamit nila ito. Nagsasaya pagdating sa bahay noon si Myung-hil nang makaamoy ito ng usok. Hindi maipaliwanag ni Myung-hil ang magiging emosyon dahil nakita niyang abo na lamang ang lahat niyang pera. Tinawagan ni Myung-hil ang isa niyang hacker dahil pinapahanap nito kung sino ang may kagagawan ng nangyari. Si Jaemin pala ay tauhan ni Gang-yung at nasabi nitong nakuha nila ang mga files sa cellphone ni Myung-hil. Agad tinawagan ni Jaemin si Myung-hil na nangangako ng malaking pera kapag nahanap nito si In-mok. Lumakad rin ang mga tauhan ni Myung-hil upang hanapin si In-mok at sinasaktan ng mga ito ang kanilang napapagtanungan. Mula kay Jae-myung ay nahanap nila ang mga impormasyon tungkol kay In-beom, subalit laking gulat nila nang tumawag ito sa kanila. Pinadala nito ang larawan ni In-mok at nakita rin ito ni Damin. Naghanda si Jeon-woo at Woo-jin habang inilabas naman ni Damin ang kanyang armas. Hindi pumayag si Damin na hindi sumama habang pumayag ring tumulong si Mr. Mon. Pumasok sa sinabing building si Jeon-woo at Woo-jin kaya't pinaligiran sila ng mga gangster. Nagulat si In-beom sa pinakitang lakas ni Jeon-woo sapagkat ibang-iba na ito kumpara sa nakaharap niya dati. Mula naman sa itaas ay tumutulong si Damin at kasama nitong alalay na si Mr. Mon. Hinarap ni Mr. Mon ang sumaksak kay Woo-jin habang patuloy na pinababagsak ng dalawa ang mga kalaban sa ibaba. Ngayon ay ramdam na rin ni In-beom ang mga suntok ni Jeon-woo habang muntikan na rin sa kalaban si Mr. Mon. Buti na lamang at dumating si Woo-jin at ngayon ay kaharap niya ang lalaking sumaksak sa kanya. Sinusubukan namang sakalin ni In-beom si Jeon-woo, subalit nakawala ito at naging daan upang tuluyan niya itong pabagsakin. Nang mabugbog ang kalaban ni Woo-jin ay sinaksak ito ni Mr. Mon sa binti upang alamin kung nasaan si In-mok. Iniwan nila kay Mr. Mon si In-beom at isasama ni Jeon-woo at Woo-jin ang isang lalaki upang dalhin sila sa kinaroroonan ni In-mok. Tinawagan ni Jeon-woo si Gang-yung upang humingi ng tulong. Sa kasamang palad ay si Jaemin ang pinatawag nito ng mga pulis. Nakita ni Jaemin ang mga kasama ni Gang-yung at agad namang tinawagan ni Myung-hil ang kanyang tauhan na nagbabantay kay In-mok. Wala na silang naabutang kalaban, kaya't nagtaka si Gang-yung dahil ayon sa lalaki, ay walang nakakaalam na papunta na sila sa lugar na yon. Naiyak na lamang si Damin dahil hindi nila nahanap ang kanyang lolo, kaya't ginawa ni Mr. Mon ang kanyang makakaya upang mapaamin si In-beom. Upang hindi makapagbigay ng anumang impormasyon ay kinagat ni In-beom ang kanyang dila. Naisip nilang kung makakatakas si In-beom ay mahahanap rin nila si In-mok, kaya't iniwan nila ito sa isang waiting shed. Samantala muling pinadala ni Myung-hil ang kopya ng video ni Mr. Hong na hubot-hubad samantalang nahilo naman si Gang-yung dahil sa lason na inilagay sa binili niyang inumin.
Pinatay rin ng tauhan ni Myung-hil ang lalaking kasama ni Gangyong noong hinak nila ang cellphone nito. Maging ang babaeng kasama nila ay pinatay ng mga ito, habang sa oras na iyon ay nagawang iduwal ni Gangyong ang kanyang nainom na lason. Gamit ang cellphone ni In-mok ay tumawag si Myung-hil upang sabihing pinapatay nito sina Gangyong. Sinabi ni Myung-hil ang lugar kung nasaan si In-mok kaya tinungo nila ito kasama si Damin. Ibinaba nila sa malayo si Damin habang dumiretso sa loob si Jeonwoo at Wojin na noon ay pinapaligiran na ng kalaban. Nakaligtas pala si Jeonmin sa tiyak na kamatayan at sa utos nito ay nagsimulang kumilos ang mga kalaban, ngunit nakahanda ang magkaibigan sa ganitong sitwasyon. Nagalit si Myung-hil kay Jeonmin dahil hindi kayang pabagsakin ng kanilang mga tauhan ang magkaibigan. Nagbabala si Myung-hil na mamamatay si In-mok subalit isang pana ang tumama kay Myung-hil. Sa tulong ni Damin ay napilitang umatras si Myung-hil at isa-isa nilang pinabagsak ang mga tauhan nito. Nailigtas nila si In-mok at pinadampot sa mga pulis ang kanilang mga kalaban. Natukoy ng pulisya ang mga kasabwat ni Myung-hil at isa-isang hinuli ang mga kasama ni Jaemin. Binisita nila ang nagpapagaling na si Gangyong habang makikita ang matinding pagnanais ni Mr. Hong na pagbayarin si Myung-hil. Ngayon ay kailangan nilang hanapin ang dating tauhan ni Myung-hil na si Jang-du, dahil maaring may alam ito kung saan sasakay si Myung-hil palabas ng bansa. Muli nilang binisita si Jae-myung upang makakuha ng impormasyon at pinayuhan sila nitong magdeposito ng pera sa bank account ni Jang-du at ilagay ang kanilang contact number. Tinawagan nga ni Jang-du ang kanilang numero, at alam rin nitong mga dati silang tauhan ni Mr. Choi. Nais ni Jang-du ng malaking pera kapalit ang impormasyon kung anong paraan ang gagamitin ni Myung-hil upang makalabas ng bansa, ngunit kulang ang pera ng dalawa. Lumapit sila kay Mr. Hong at ibibigay nito ang pera gawin lamang nila ang lahat upang mahuli si Myung-hil. Tumawag si Jang-du at sinabi nito ang barko na sasakyan ni Myung-hil patungong Vietnam. Nagpaalam na sila kay In-mok at ngayon ay sinimulan na ng dalawa ang huling kabanata ng kanilang pagtugis kay Myung-hil. Kasama ang kontak ni Jang-du ay tinulungan sila nitong makasakay sa barko. Nang makaalis na ay inikot nila ang barko at doon ay nakita nga ni Jeonwoo si Myung-hil. Samantala nakita naman ni Wojin si Jeonmin at agad niya itong kinuryente. Dumating si In-bayom at agad nitong inatake si Wojin. Nang hina si Wojin dahil sa pagkahulog niya sa hagdan, ngunit hindi siya maaaring sumuko na lamang. Sa paghabol ni Jeonwoo ay muntik na siyang mapuruhan ni Myung-hil buti na lamang at naagaw niya ang patalim. Muling isinuot ni Myung-hil ang kanyang patalim sa sapatos at agad nitong nasugatan si Jeonwoo. Nahawakan niya si Myung-hil at doon ay nagpakawala siya ng malalakas na suntok dahilan upang bumagsak rin ito. Sinubukang tumakas ni Myung-hil, ngunit muli itong naabutan ni Jeonwoo. Nahirapan naman si In-bayom dahil sa mga harang sa kanilang pinaglalabanan ni Wojin, kaya't sinamantala ni Wojin ang pagkakataon. Basag na ang mukha ng dalawa subalit si Wojin pa rin ang may natitirang lakas na talunin si In-bayom. Kinuha ni Myung-hil ang talim sa kanyang sapatos ngunit wala na rin itong nagawa dahil sa malalakas na suntok mula kay Jeonwoo. Wala nang malay si Myung-hil nang dumating si Wojin. Tila hindi makapaniwala ang dalawa dahil sa kabila ng hirap ng kanilang pinagdaanan ay nagawa pa rin nilang ipaghiganti si Mr. Choi. Binuksan nila ang container van na dala ni Myung-hil at tumambad sa kanila ang mga kayamanang ginto nito. Agad nilang tinawagan si Mr. Hong upang sabihing nakuha na nila ang ginto at ang cellphone ni Myung-hil na naglalaman ng kanyang video. Dinala nila ang mga ginto kay Mr. Hong at nais sanang ibigay nito ang lahat sa dalawa. Subalit dahil alam ng dalawa na nais tumulong ni Mr. Choi sa mga taong nangangailangan, kaya't naisipan ni Mr. Hong na gumawa ng isang charity. Binigyan rin ito ng ginto ang dalawa bilang gantimpala sa kanilang katapangan, dahil alam ni Mr. Hong na ito rin ang gagawin ni Mr. Choi kung nabubuhay pa ito.